Unang-una, kung baguhan ka pa lang sa printing business or hindi ka nanonood dito sa channel ko, for sure, eto yung nagamit mo na sticker paper. Beko na brand. Kasi dati, wala akong nakikitang mga nagbablog tungkol dito sa mga sticker printing. Itinipe ko lang sa Lazada or sa mga online store, sticker paper. Akala ko yung sticker paper ay iisang brand lang siya or iisang type lang siya. Napakadami pala. May mga category na vinyl sticker. At etong nakikita ninyo, eto nga yung matte sticker paper ni Beko. Ordinary lang siya na sticker. Akala ko eto na talaga yon. And napakamura lang niya. Sa mga wala pang idea, no, usually eto yung nabibili nila. And before, eto, meron akong customer na nagpapaprint sa akin nung kanyang Lazada Waybill. Eto yung ginagamit ko nun. Parang naaalala ko dati, parang 10 piso ata yung print ko gamit etong Beko na matte sticker paper na idinidikit nga dun sa kanyang Lazada Waybill nung customer ko. Okay na to yung tipong pang notebooks lang kasi para lang talaga siyang bond paper na mayroong pangdikit or may adhesive sa likod. Goods lang siya pang try or pang practice kung baguhan pa lang kayo sa paggamit ng Cameo or lang mga platter cutter ninyo. And eto mga tropa, meron akong ginagamit din dito na photo sticker ni Yasen. Eto, binili ko lang siya para ma-try sa mga subscribers natin. Hindi ako masyado nagagandahan dito sa photo sticker ni Yasen na glossy. Pero kahit papano, pwede na siyang pagtiyagaan kasi mga tropa, para sa akin, sa mga photo paper na glossy, eto yung ginagamit ko. Napakaganda talaga ng absorption ng QWAF photo sticker na glossy. Eto, ginagamit ko to sa mga product label, yung mga tipong budget gaming lang. 35 pesos yung singil ko, bawat A4 or minsan 50 pesos. At nagsiset ako ng minimum order. 5 pieces na A4 or 10 pieces na A4. Ganun yung ginagawa ko. Nasa sa inyo na kung paano nyo didiskartihan. Etong Yasen na photo sticker, same lang din to ng type, photo sticker sila parehas, pero etong Yasen medyo hindi maganda yung pagka-absorb niya ng pigment ink. Ayan yung mga ginagamit ko. At eto naman yung bago kong na-try, QWAF na vinyl sticker, bago nilang design or bagong model na vinyl sticker. Eto, para sa akin, hindi ko pa siya kayang i-offer. Hindi ako masyado nagagandahan dito eh. Pero i-try nyo rin to kung magagandahan kayo sa dikit niya at dun sa output niya. Siguro pwede nyo rin tong gamitin, yung tipong pang-budget gaming lang din. Siguro pwede kayo magsingil dito ng mga 50 pesos, isang A4, para syempre ma-try nyo din. Kasi sa 50 pesos na A4 na vinyl, kahit papano, may tubo na rin kayo doon, 'di ba? Ayun lang, do the math para ma-compute nyo kung meron kayong tubo. Eto, hindi ko pa siya sa ngayon ino-offer, siguro pang personal na paggamit-gamit ko lang to sa mga tumbler. Nakapag-try na ako nito, kung naaalala nyo, panoorin nyo na lang. And base dun sa ginamit ko to before, okay naman yung kanyang output. Hindi lang talaga ako masyado nagagandahan dito. And mga tropa, eto talaga yung usual ko na ginagamit na vinyl sticker. iTech vinyl sticker. Napakaganda nito. Minsan naman wala naman talagang perfect na vinyl sticker. Masasabi ko, etong iTech, minsan yung adhesive niya medyo mahina. Kaya ang ginagawa ko, yung aking laminator, pinapainit ko na muna siya para kahit papano yung adhesive niya sa likod, yung tipong magkaroon ng buhay. Sa susunod, ituturo ko sa inyo yung technique na yon. Eto nga yung ginagamit ko, glossy and matte. Etong glossy, okay na okay siya for pigment ink, pero sa paggamit lang ng Hansol. Kasi kapag ginamitan nyo ng kuyi, etong glossy, minsan hindi dumidikit or hindi kumakapit. Pero sa Hansol pigment ink and sa mga dye ink, okay na okay siya. Eto, ginagamit ko lang to kung meron akong customer na magpapaprint sa akin para sa kanilang product label. At hindi ko na siya nilalagyan ng laminate kapag for product label lang kasi napakaganda na neto. Sa mga sticker printing naman ng mga pang vlogger, eto yung ginagamit ko, Epson matte. At nilalaminate ko siya using Yasen na phototop. Yung Yasen at LNB na phototop, parehas lang yun. So sana nagkakaroon kayo ng idea sa mga gamit ko at itry nyo din. Pero nga sa ngayon, dahil napapansin ko tumataas yung presyo neto ni iTech vinyl sticker, naghanap ako ng alternative. Eto na yung ginagamit ko sa ngayon. Vinyl matte at yung vinyl glossy na premium pearl sticker ni Yasen. So far, okay naman din yung output neto. Yung tipong pwede ng pang alternative.
Pero mga tropa, dahil nga ang dami ko ng mga customer na mga vloggers or yung mga tropa-tropa ko dyan somewhere out there, kasi sa mga hindi nakakaalam, nagmo-moto vlog din ako, kaya dumami rin yung mga tropa ko na nagpapagawa ng mga vinyl sticker sa akin na pang giveaway. And nakikita din nila itong YouTube channel ko, tinatanong nila kung ano yung ginagamit ko na vinyl sticker. Kapag nire-request pa rin nila yung iTech, nagpapadagdag na lang ako ng bayad. Nagpapa-additional ako kasi napapansin ko ang mahal na neto. And wala pa akong nakikitang brand na mas maganda dito na alternative. Eto pa lang yung Yasen, kahit papano medyo parehas sila ng level. And sabihin na natin etong iTech, i-rate natin siya ng 4.5/5 or 4/5. Etong Yasen, medyo pumapantay lang yung level niya, mga nasa 3.8/5, mga ganon. Medyo nakakasabay naman siya. May time lang na hindi ako nagagandahan din sa pag-absorb ng ink netong premium sticker. Pero when it comes sa adhesive, mas madikit etong Yasen kung ikukumpara mo dito sa iTech. Na-experience ko na mas madikit talaga to. Yun nga lang, dun sa coating, mas maganda pa rin talaga yung iTech. And ang nagiging problema ko lang dito sa iTech, minsan yung A4 na size, hindi siya pantay. Kaya minsan tabingi yung kanyang pagprint. So dito na natin tapusin yung vlogs natin. Sana marami kayong natutunan. At sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin, i-message nyo lang ako. Or kung kailangan nyo ng Canva Pro, i-message nyo ako. And sa mga gustong magpa-guide, message nyo lang din ako. Syempre, sa mga gustong magpa-guide, yung tipong give and take lang naman din tayo. Kasi yun yung pinaka-importante 'di ba? And ayun lang, sana maintindihan nyo din. Kung nagustuhan nyo itong mga contents natin na to, and kung gusto nyo suportahan yung channel natin, pwede kayong mag-send ng GCash dyan, pwede kayong mag-buy ng copy, meron tayong link dyan, no? Dito na natin tapusin to. Like, share, and subscribe. Comment down below kung may mga katanungan pa kayo, no? At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo.